May isang bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Ang kagandahan nito ay walang katulad, dito't pilak bulaklak ay namumukadkad. Bagong upir, bagong tayo ay aahon sa mga dayuhang umalipin noong unang panahon. Tumindig ka, gulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng abayahawa. Okay, mapagpalang araw, hapon o gabi sa lahat ng ating pong mga tagapakinig at sa ating lahat. Salamat sa ating alahayam sa pagpapatuloy ng ating pagtalakay sa Torah. At muli, inaanyayahan namin kayo na samahan niyo kami sa pagpapatuloy sa pagtalakay ng ikalawang aklat ng Leviticus. Yes, sa ikalawang aklat ng Leviticus na dating number o mga bilang na binago ng mensahero, Second Leviticus, dahil ito ay mga tagubili niya sa mga Levita. Okay, Kabanata 28, ang mga handog araw-araw. Sinabi ni Yahweh kay Moses, ibigay mo ang utos na ito sa mga Israelita at sabihin mo sa kanila, siguraduhin ninyong inihahandog ninyo sa akin sa itinakdang panahon ang aking mga handog na pagkain bilang isang mabangong samyo sa akin. So yung handog na pagkain, ito yung mga burnt offering na para na sinusunog ng buo para sa kay Yahweh lang. Okay. Verse 3. Sabihin mo sa kanila, ito ang handog na pagkain na inyong ihahandog kay Yahweh. 2 tupang lalaki, 1 taong gulang na walang kapintasan, bilang regular na handog na susunugin araw-araw. So araw-araw yon. Maghandog na 1 tupa sa umaga at ang isa pa sa takip-silim. So ito ay pag may halaran at may yung tent of meeting at saka nung nagkaroon ng templo, no? Kasama ang handog na harina na 10 ng 1 efa ng pinakamainam na harina na hinaluan ng 1 ikapat na hin ng langis mula sa piniga ng mga olibo. So sila rin ang nagprepare siguro ng langis ng olibo dito, no? So every day, hindi naman niya mabangong samyo. So umaga at gabi, nag-aalay sila ng handog na pagkain. Ito ang regular na handog na susunugin na itinatag sa bundok ng Sinai bilang isang mabangong samyo, isang handog na pagkain na inihahandog kay Yahweh. Ang kasamang handog na inumin ay 1 ikapat na hin ng inuming nakalalasing sa bawat tupa. So, may equivalent amount sa bawat tupa na wine. Ibuhos ang handog na inumin kay Yahweh sa santuaryo. Maghandog ng 2 tupa sa takip-silim, kasama ang parehong uri ng handog na harina at handog na inumin na inihahandog mo sa umaga. Pareho lang, no? Ito ay 1 handog na pagkain, 1 mabangong samyo kay Yahweh. So, kasama nila everyday, kasalo din nila sa kanilang mga pagkain. No? So, ang mga handog sa araw ng Sabat. Okay. Sa araw ng Sabat, maghandog ng 2 tupang lalaking 1 taong gulang na walang kapintasan, kasama ang handog na inumin nito at 1 handog na harina na 2 ikasampu ng 1 efa ng pinakamainam na harina na hinaluan ng langis na olibo. Ito ang handog na susunugin para sa bawat Sabat bilang karagdagan sa regular na handog na susunugin at ang handog na inumin ito. So ito tuwing Sabat. So iba pa yun sa everyday at saka iba pa yun may karagdagan sa araw ng Sabat. Oo. So kasi siguro talagang pag mayroon halaran,
at meron ka ng Oo. house of prayer, talagang obligado ka na gawin mo yan. Oo, kasi may mga holy convocation sila, no? Oo. Pero parang nagawa na kaya yan before ng Yung before, panahon ni Mensahero, oo, ng mensahero. parang parang hindi nagawa sis kasi hindi pa Oo. kaya ng ano nito. At saka hindi naman tayo mga pastor para magkaroon ng Mm. maraming tupa. Oo, Kaya nga. yung mataas. Oo. Pero tuwing Sabat, meron tayo. At saka New Moon, no? Oo. Alam ko new moon lang eh. Wala yatang sabat. Okay. Walang Pero oo, offering. pag mga feast lang, ano. Pero Oo, ano feast ba ito? lang. Ano ba no? Pang habang buhay na ano? Hindi naman nakalagay dito eh, no? Oo, hindi naman nakalagay na panghabang buhay na gagawin. Kundi ito Siguro ay pag parang ano, parang mga ano lang ito, mga ano at to. tingin ko to nung panahon nila ito kasi kasama nila ang alahiyam Oo, dito, nung the Metro panahon na kasama Tabernacle. nila ang Oo. ano Saka to, yun nung magkaroon sila ng yung templo. tuldang tipanan. Oo. Pero ito ay magaganap ulit sa panahon ni Naganap Ezekiel. ulit, Ay, sa ano, hindi. di ba? Naganap ito ulit nung panahon na ni King David at ni King Solomon. Dahil mayroon na Oo. silang permanenteng lugar na, Oo, may halaran sila, may oo, templo sila. meron O, na saka silang marami silang templo. sacerdote, marami silang Oo, maraming saserdote pasture at land. maraming Oo. mga hayop. Pero yung sa prophecy ni Ezekiel ba yun? Yung, Oo. yung magiging templo na Sa, maaring sa ano maganap pa ulit. yon sa millennial. Sa millennial, oo. Maaring maganap ulit. Magaganap ulit Mm. yan sa millennial. Pag meron na ulit tayong Oo. templo, Kasi parang napakahirap sa panahon natin kung paano natin ito isasagawa na gayong ang ating mga kasamahan ay nasa malalayong lugar. oo. Oo, kailangan. At saka Na labing may siguro mga milyon overseas pa dapat ang, tayo na mga kasamahan. oo. So, paano natin ito gagawin ng At saka physical? dapat daang libo o milyon ang dapat mga Oo. tupa mo kung Oo. 2 tupa sa isang araw, di ba? Yes, oo. Sa mga kapistahan, napakaraming yan. Mm. Ang natatandaan ko nung pag nung Day of Atonement, per cluster, ginawa ng Oo. merong cluster ang ang mga nasa abroad, kung Per, ano yung per ano, kanilang oo, per cluster ang ginawa ng probinsya sila. mensahero noon. Oo. Oo. Kung anong probinsya sila, dun sila magko-contribute ng para sa Oo. Day of Atonement. Kasi kailangan kang may contribution Mm. sa pagbabayad sala. So, Mm. nagkaroon na yung clustering. Isang probinsya dito, ilan, 3 probinsya, ganon. Parang 7 yun eh, 7 tupa Oo. bawat cluster. Isa bawat cluster. So, parang 7 clusters yung ginawa niya, no? Mm. Okay. Ano ba yun? Ginawa yun sa bawat cluster o lahat ay sa Bali yung Sa isang ang ginawa ng mensahero noon, yung isang cluster may isang, magko-contribute sila ng meron silang halaran, no? ng amount, no, ng amount katumbas ng 7 tupa at ipadadala nila sa national upang magkaroon ng bahagi doon sa national na gaganapin sa House of Ah, Prayer. Oo. so wala silang halaran sa bawat Wala cluster pa. nila na may Wala tupa. pa. Okay. Oo. So lahat yung 7 tupang yon, di sa Oo, national yung amount ginanap ng o kung center. magkano ang halaga ng 7 tupa, yun ang ipinadala nila sa nasyonal Oo, okay. para sila ay i-acknowledge sa araw na yan ng ng paghahandog. Pero tanda ko yung Cebu, meron din sila. Oh, yun lang Passover may pala yung yun Passover. lang may Passover. ilan pa lang ba ang may halaran nung panahon niya? Opo, oo. Nga, ano. I think No, Cebu lang alam at ko saka yung Pangasinan. ah, Cavite. Alam Cavite, ko nagkaroon ng tuwing Passover siguro yon. oo. Passover, okay.
Saka ano, ang mga priest nun nasa national no? Oo. Okay. Okay, si tayo, ang mga handog Okay. buwan-buwan. Buwan-buwan ito ay ito new Oo, moon, sa no? New Moon. Unang buwan. Sa unang araw ng bawat buwan or new moon, maghandog kay Yahweh ng isang handog na susunugin na 2 batang toro, isang lalaking tupa at 7 tupang lalaking 1 taong gulang. Lahat ay walang kapintasan. So default yun, no? Dapat walang kapintasan, perfect, ano? Mm. Sa bawat toro, pero yung ano yung sin offering parang hindi ano na walang kapintasan, no? Hindi, Actually may ganun babae din. na. Ganun Ganun din. din ba? May regulasyon din yon na walang Okay. kapintasan. Sa bawat toro, maghandog ng isang handog na harina na 3/10 ng isang efa ng pinakamainam na harina na hinaluan ng langis. Sa tupa, isang handog na harina na 2/10 ng isang efa ng pinakamainam na harina na hinaluan ng langis. Okay, kasi yung mga equivalent na ano sa ating measurement ngayon, ano, siguro sa ano na natin to, sa handbook natin ibigay, ano, yung eksakto Oo. kung ilang litro o what. Oo. At sa bawat tupa, isang handog na harina na 10 ng isang efa ng pinakamainam na harina na hinaluan ng langis. Ito ay para sa isang handog na susunugin, isang mabangong samyo, isang handog na pagkain na inihahandog kay Yahawa. Sa bawat toro, maghandog ng isang handog na inumin na kalahati ng hin ng alak. Sa tupa, 1/4 ng hin. At sa bawat tupa, 1/4 ng hin. Sa tupa, 1/4 ng hin. At sa bawat tupa, 1/4 na hin. Hindi ko maintindihan to, sis. Iba, bawat tupa. Ito ang buwan ng handog na susunugin ng gagawin sa bawat bagong buwan sa buong taon. Bilang karagdagan sa regular na handog na susunugin at ang handog na inumin nito, maghandog ng isang lalaking kambing kay Yahawa bilang handog para sa kasalanan. Mm. Mayroon kasing sin offering, 'di ba? Oo, Sa pag new moon, New parang Moon, kaya kaya may mapalad burnt daw tayo offering, may kasi sin buwan-buwan, offering. oo, Oo. buwan-buwan meron tayong reset. Kasi Oo. nag-ano yung mga kasalanan hindi sinasadya. Oo. May ano tayo, para mapatawad tayo. So, every new moon ay, kumbaga, parang bagong taon, no? Mm. Ah, bagong new slate, kumbaga, malinis. Oo. Ang Paskwa, sa ito yung Passover, no? So, unang buwan to, 14 na araw ng Abib. So, ang Paskwa, sa 14 na araw ng unang buwan, gaganapin ang Paskwa ni Yahawa. Sa 15 araw ng buwang ito, magkakaroon ng isang kapistahan. So, kinabukasan, sa loob ng 7 araw ay kumain ng tinapay na walang lebadura. So, 7 araw mula sa 15, ano. Sa unang araw, so ito yung 15, magdaos ng isang banal na pagtitipon at huwag gumawa ng karaniwang gawain. Maghandog kay Yahaw ng isang handog na pagkain na binubuo ng isang handog na susunugin sa 2 batang toro, isang lalaking tupa at 7 tupang lalaking 1 taong gulang. Lahat ay walang kapintasan. Okay. So, itong 7 tupa, ano to, isang tupa bawat araw, ano? Mm. 2 batang toro. Yung 2 batang toro, ito sa unang araw at saka ika-7 araw. No? Mm. Bawat toro. Sa Oh, bawat toro, naalala ko na yung ano, yung ginawa ng mensahero dati. Kaya itong natupad nila ito na naghandog ng 7 tupa sa isang linggo, 'di ba? oo, araw-araw. Saka Oo. dalawang So, araw-araw batang toro. isa. Araw-araw Mm-mm. isang cluster. Oo. Oo. Saka yung Oo. 2 batang toro. Actually, may Oo. mga nagpe-pledge Kasi naman dyan ang eh, sa Batang toro. Toro ay sagot ng nasyonal. Okay. Yun yung ginawa At nila. saka may mga pledges kasi dyan eh. May nag-pledge, Oo. ito. Oo. So, ang Okay. pinasabot lang sa bawat cluster ay ang ano, tupa. Oo, magaan Isang lang, ano, tupa magaan. bawat Oo. araw.
So, 7 Mm. cluster, 7 tupa yan. Oo nga, samantala nga pag piyesta ng ex yun ilang lechon Oo. pa di ba? Tapos, Inihahanda yung, nila. yung batang toro, 2 batang toro, ay sagot ng nasyonal. Mm-mm. Kaya di ba nagkaroon ng ano nun? Ng roasted, ano? Nag-ano sila ng roasted ka para sa fellowship offering. Mm-mm. Mga pagkain, no? Oo. Okay, verse 20. Sa bawat toro, maghandog ng isang handog na harina na 3/10 ng isang efa ng pinakmainam na harina na hinaluan ng langis. Sa tupa, 2/10. So, Oo. ano na yan, mga elder na nagkukit Oo. niyan. At sa Anyway, bawat mayroon tayong ano nito, mayroon tayong detalyado na instruction doon sa oo, manual. oo, may manual tayo. Oo. Oo. Kaya para sa Okay. ating mga tagapakinig, kung may mga Magkakaroon tayo katanungan ng kayo, playlist. Oo, may oo, playlist tayo niyan, sis, no? Magkakaroon tayong oo. playlist ng manual. Magkakaroon kami ng playlist doon sa manual. Oo. Para sa mga susunod na Mm. henerasyon ay Meron na silang malinaw. guide, oo, may Ay, gabay na sila kung paano isasagawa ang mga okay. kautusan na ito. Saka sis, maglabas ka nga ng video yung paggawa ng unleavened bread para mabilis naman. So, ay ibang flavor. Cooking lesson. Ah, Oh, siguro yung mga expert natin dyan ng mga kapatid na magaling mong gumawa ng ganyan. Si oo. Rodim, 'di ba? Magaling gumawa ng ano, ng ng Oo. garlic, ano ba 'yun? Unleavened Unleavened bread. bread. Oo. Oo. Yung Kasi mga, hindi naman bawal ang mga flavor. Kahit nga oo. ang ano, ang chocolate Wag lang yung, flavor. bawal lang talaga ang may pampalsa. Yung pangpaalsa. So, Mm. nag-challenge pa nga noon ng mensahero na, sige, pag pasarapan kayo ng ano, ng flavor ng ano, basta wala lang pampaalsa. Oo. Hmm. Kaya mga parang cake, Oo. iba-ibang ano. Kaya gumawa sila noon, may ubi flavor sila, meron silang ano, um, Sa akin sis, pepper lang, masarap na sa akin eh. oo nga eh, sa Kung akin basil, no? oo, ganun lang eh. Hindi nakasuya, ano? Garlic lang sa akin at saka ano, egg. Oh, at saka basta may butter o kaya ano, Oo. no? Sarap yun. Oh, at saka olive oil, masarap na siya kahit Hmm. olive oil lang sis. Oo nga eh. Asin lang eh, masarap na eh. Saka ano, o kaya yung sibuyas. Hmm. Lalagyan ko. Di kaya lang medyo Onions lang, magwa-watery siya. onions. Yan. Oo. Magwa-watery lang siya pag inihalo mo Oo. mismo. Parang ipapalaman mo siya, itatapping mo siya, Hmm. mga bitter herbs, yan. Hmm. Okay, verse 21 tayo, baka 2 minutes agad tayo. Oo. At sa bawat isa sa 7 tupa, 1/10 na ano, ah, Ano? ah, harina. Harina pala ito. Harina yan eh, Isang kasampu. ikasampu Oo. ng EPA. Oo. Okay. So, Verse doon na natin 22. yan i-discuss sa ano, sa manual. May mga Oo. equivalent na yan na sukat. Oo. Okay, verse 22. Maghandog ng isang lalaking kambing bilang handog para sa kasalanan upang magbayad sala para sa inyo. So ito yung sin offering, lalaking Hmm. kambing. Ihandog ang mga ito bilang karagdagan sa regular na handog na susunugin sa umaga. Okay, so may ano sa umaga may susunugin tuwing Passover tapos karagdagan ito sa sin offering. Sa ganitong paraan, maghandog ng handog na pagkain araw-araw sa loob ng 7 araw bilang isang mabangong samyo kaya hawa. Ito ay iahandog bilang karagdagan sa regular na handog na susunugin at ang handog na inumin nito. So di ba may umaga may takip silim. Yung Oo. yung pang Paskwa isasabay sa umaga. Tapos meron pang sin offering Hmm. sa unang araw, Sa ikapitong araw, magdaos ng isang banal na pagtitipon at huwag gumawa ng karaniwang gawain. So, isa lang yung sin offering, sa first day pa lang. First day lang, Hmm. Okay. Sa kapistahan ng mga linggo. Ang kapistahan ng mga linggo o yung Feast of Weeks ay sa ika-50 araw pagkatapos ng ikapitong Sabat.
mula sa kapistahan ng mga unang bunga. So, hindi diniscuss dito yung unang bunga, no? Parang pinutol nila eh. Sa araw na iyon, maghandog kay Yahawa ng isang handog na bagong butil, magdaos ng isang banal na pagtitipon, at huwag gumawa ng karaniwang gawain. Okay. Maghandog ng isang handog na susunugin na 2 batang toro. O 2 batang toro pala ang Feast of Weeks, ano? Mm. Isang lalaking tupa at 7 tupang lalaking 1 taong gulang bilang isang mabangong samyo kay Hawa. Bakit 7? Isang araw lang siya, no? Sa bawat toro, maghandog ng isang handog na harina na 3 ikasampu ng isang epa na pinakamainam na harina na hinaluan ng langis sa tupa, 2 ikasampu. At sa bawat isa sa 7 tupa, 1 ikasampu. Ito, i-check natin to. Parang hindi to practical. Ba't 7 tupa sa isang araw lang, no? Mm. Maghandog na isang lalaking kambing upang pambayad sala para sa inyo. Ihandog ang mga ito kasama ng kanilang mga handog na inumin bilang karagdagan sa regular na handog na susunugin at ang handog na harina nito. Siguraduhin na ang mga hayop ay walang kapintasan. I-check ko to kung 7, ano ba sa English? Verse 28, ay chapter 28. Kasi may mga minsan, ah, one ram, 7 male lambs a year old. Oo nga, no? Pareho din sa English. Mm. So, i-check natin. Pero anyway, tingnan natin yung ibang versions na lang. Sabagay, ito ay ang Feast of Weeks kasi. Baka isang ram bawat linggong nagdaan. No? Siguro. Oo. Siguro kaya 7. Kaya lang isang araw lang ang ano. Kasi ano to eh, ah, araw uli ng pag-aani, di ba? At saka kung sa mga extra, ito yung Pentecost na sinasabi nila kasi Oo. 50th day after din ng muling pagkabuhay. Okay. Oo. Kabanata, Pang may ilang sabat nga ba ito? Pang ilang sabat? kasi di ba yung araw ng First sabat pagkabuhay, is Abib. hindi, Feast of mula Weeks. sa Abib. Feast of Oo. Weeks ay 7 sabat mula nung muling pagkabuhay. Di ba ang muling pagkabuhay ay sabat yun? Hmm. Tapos the following day ay Feast of First Fruits. Then yung ikapitong sabat, yung following day ulit. Parang 49th day mula sa araw ng Feast of Weeks. Ay, First So, Fruit pala rather. ang pagkakaintindi ko kasi, pang 7 sabat ito mula sa Abib. Hindi. Hindi Pang-pitong ba? araw mula sa first fruit. Pang-pitong sabat mula sa first fruit. Sa So, first fruit tayo magsisimula ng counting. oo. Tapos yung pang-pitong sabat, yung yung the following day, first day. Okay. Hindi siya sa Abib. Oo. So sa first fruit pala tayo magsisimula ng Mag-umpisa. counting. Oo. So pang 7 sabat mula sa first fruit, yun ang Feast of Weeks. Oo. So Okay. kung mula Abib naman, pang-10 ba? Kasi ang ano is 2, tapos 9, 2, 9, 16, 23. So, 7, pag-11 Sabat, mula Abib, the following day, yun ang Feast of First Fruit. Okay. Kaya. So, may katanungan or reaction po ba? Wala naman Wala. sa So, ating proceed mga tayo sa tagapakinig. Kabanata 29. Ang kapistahan ng mga shofar. Okay. May Feast of ha? Safar. Teka muna, may katanungan dito.
Ano daw yung yung pagtubos ng dugo? Ano yung sinasabi ng mga extra na ano ang kahulugan ng pagtubos ng dugo? O yun ang sinasabi nila na kung without shedding of blood, there is no forgiveness. Ang nagsabi naman yan ay si Pablo. Dahil yan ay mababasa Oo. sa mga aklat na sinulat ni Pablo. At dahil ang pinaniniwalaan nila ay ang dugo ng Mesaya ang nagtubos sa ating mga kasalanan. Ngunit yan ay itinuwid ng ating mensahero dahil sinabi ng ating mensahero na hindi kailangang mamatay ang Mesaya para patawarin ang ating mga kasalanan. Oo nga, yung anak mo, patayin, sis, tapos Hmm. patatawarin ka pa ng magulang, Iyon na nga ng eh. ama. Paano ka Pero patatawarin ng magulang, ng ama, kung yung anak niya ay papatayin mo, 'di ba? dagdag ano pa yun, So parang nagkasala ka naman, parang papatay mo pa yung anak niya. Double oo, whammy naman yun. Parang walang logic, no? walang logic. So ano Oo. nga ba ang sinasabi ng mensahero? Na Paano nga pagtubos ba? sa dugo. Ano nga ba ang kahalagahan ng pagkamatay ng Mesaya? 'Di ba sis? Yan ang Ano nga ba? mga katanungan. Ano nga ba ang kahalagahan ng pagkamatay ng Mesaya? So, etong ah, pangyayari na ito na naganap sa ating Mesaya ay talagang Murder siya eh. Murder naman yun, di ba? Pero inilalaw, bakit inalaw ng pero nagalit siya, ah. Nagalit ang ama nun. Sa nagalit ano ang yung ama. templo, di ba? Alalahanin natin. So, dito, balikan natin ang mga parables o yung mga parabola na kinikwento ng ating Mesaya na yung may-ari ng ubasan ay pinagkatiwala yung kanyang ubasan dito sa mga mga tao na kanyang pinagkatiwalaan. Para kung ano natin, mga propeta yun siguro, Oh, no? yung mga propeta, ganun. Tapos, nagka-interest sila ngayon doon sa pag-aari nitong ah, sa may-ari at O, gusto na malupain, nila. Oo, gusto na tuluhin. nilang suluhin yung ubasan. So, nagpadala ang ng sinugo niya ang propeta para balaan sila na mayroong nagmamay-ari nito at mayroong tagapagmana. So, anong ginawa? Pinatay nila lahat ng ipinadala ng may-ari para abisuhan sila, pinatay nila. Tapos, sa bandang huli, sabi na ng may-ari, eto na lang na aking kaisa-isang anak ipapadala ko para Tagapagmana. yung aking tagapagmana ipapadala ko. At siya na lang ang siguro naman igagalang nila dahil alam nila na itong kaisa-isang tagapagmana ko. Pero ano ang ginawa nila? Pinatay pa rin nila. So, sa palagay ba ninyo, matutuwa ang may-ari ng ubasan sa ginawa ninyo? So, So, yun hindi ang totoo. Hindi totoo yung pagtubos ng dugo. Hindi, Hin- kailangan mamatay ang Bisaya para oo. tubusin doon. Kasi, Hindi to, at oo. tanda ko sis, nandito pa lang siya. Buhay pa siya, nagpapatawad na siya eh. So, hindi Yes. kailangan na mamatay Oo. siya. Hindi Oo, kailangang mamatay siya para patawarin ang ating mga kasalanan. Kasi oo, yun nga naalala mo yung lumpo na oo, dinala sa harapan ng Mesaya at ibinutas nila doon sa bubong dahil sa napakaraming tao, hindi sila oo, makadaan. Binutas nila oo. ang bubong at ibinaba nila yung lumpo na yun. So nung Oo, sabi makita pa, ng Mesaya, pinatawad na. Oo. nung makita ng Mesaya na talagang gustong-gusto ng mga nagdala nito na ito ay may makalakad. So ang tanong, Makalapit oo, sa kanya. makalapit sa kanya. So ano sinabi ng Mesaya doon? Pinapatawad ng iyong mga kasalanan. Pero Oo. yung mga nakapaligid sa kanya, anong sabi? Sino ka para magpatawad ng mga kasalanan? Oo. Kalapastanganan yung ginagawa mo.
Ano daw Oh, mas madali? oh. Magpatawad o magpalakad? Ngayon, oh, 'di ba? Anong sinabi niya? Ano bang mas madali? Yung sabihin ko na lumakad ka, bitbitin mo yung higaan, lumakad ka o patawarin mo ang kasalanan mo. Hindi ba pareho? Parehong madali Mm-mm. para sa kanya 'yon. Mm-mm. So walang maisasagot doon yung mga kritiko niya. Ano Oo. ba mas madali? Sa isang lumpo na utusan niya na lumakad ka at dalhin mo ang iyong higaan. Mm-mm. Mahirap ba yun sa kanya? Di ba walang imposible? Oo. Pero kung tutusin, mas Oo. mahirap kaya magpalakad na lumpo. Pero yung magpatawad, sinasabi nila, blasphemy. How much more kung talagang pinakita niya muna doon ng Oo. Para ka-hypocrisy sa nila, no? para sa kanya, pareho yun ay madali. Ngunit Oo. doon sa mga tagapakinig sa kanya, pareho yun na mahirap. Oo. 'Di ba? Parang Mahirap na blasphemy. Ba't ka palakarin mo. magpapatawad, di ba? Oo. Sino ka? Sino Oo. ka? Blasphemy ang ginagawa mo. Sino ka para magpatawad ng kasalanan? Okay. Hmm. So, ano yung sinasabi nila na, pag tutubos ng dugo? So, yan ay doktrina lang ni Pablo. Doktrina lang yan ni Yan Pablo. ang mga livening, kumbaga, Yes, yung mga livening. Oo. pampaalsa. Yun yung mga pampaalsa na binabanggit ng ating Mesaya. Okay, yun palang yun ang Oo. sinisimbolo ng unleavened bread. Kumbaga, tanggalin niya yung mga Yes. doktrina. Oo. Ay, mga, oo. Tanggalin ang mga pampaalsa. Mm-mm. Kaya marami Okay. pang mga kalituhan ang naliwanagan tayo nang dumating ang ating mensahero. Oo, parang wala, kahit ako nung bata ko, anong logic nun? Kailangan, pinatay siya, tapos patatawarin ako ng aba, Oo. diba? Tanggapin mo yung dugo niya, gano'n. 'Di ba Bakit? sabi, 'di ba sabi nga ng mensahero, 'di ba kalukuhan 'yan? Oo, Na hindi naman tayo, inutusan mo, binigyan tayo ng utak para mag-isip, oo, hindi yung inutusan mo yung blind anak faith. mo para bawiin yung mana mo. Pagkatapos Mm-mm. pinatay ka doon, matutuwa ba Mm. ako bilang may-ari ng ubasan? Oh, Tama. Logic, matutuwa ba logical, ako? nawawala ang logic Logic, talaga pag oo, nawala no, ang pag logic nila. yung blind faith ang pinano mo, no? Yes, oo, Blind faith. Napakalinaw ng Torah, oo, human nature na lang, di ba? yes, oo. So, iba kasi, nilalagay nila sa mga talinghaga kasi Mm. pinagugulo nila para hindi mo maintindihan. Para sabi nga nila, kung ikaw daw ay may insomnia, para makatulog ka, magbasa ka ng Biblia. Siguro hindi mo lang maintindihan, maboboard ka talaga, antukin ka. Kasi Naku, kasi kabaligtaran naman yan nung sinabi naman sa amin, alam mo naman katikista ako dati. Sabi ay, gano'n, tigilan ninyo ang pagbabasa ng Biblia kasi mababaliw kayo diyan. ay, talaga makakabaliw noon. Talaga sis, Oo. nung hindi dumating ang mensahe, talagang Oo. challenge. Challenge talaga Talagang ang mababaliw magbasa. ka kung paano mo uunawain. Kung hindi dumating ang mensahero, paano kaya natin ito uunawain? Paano Tsaka kaya ang natin hirap-hirap ito? sis. Oo. Magbibisi ka ng dugo, Ew. 'Di ba? Di ba? Isipin mo Papay, pa lang, may mababasa mo diyan na defilement nga yun kung no? walang kumbaga, inutos ng alahayam daw na magwisik ng dugo sa mga kagamitan o Oo. sa mga bagay na banal, pati sa Oo. kawan. O yun, Oo. 'di ba ang inalis ng ating mensahero? Ay, Dahil babaho ang yun. pagsasagawa nito ay isang defilement. Oo, Ano yun ang dapat? gusto nila, Ano ma-defile. dapat ang iwiwisik doon? Langis. Oo. 'Di ba? Dahil ang langis ay simbolo ng kabanalan o anointing. 'Di Anointing. ba? Anointing 'yan na nagsisimbolo ng kabanalan na inutos ng ating alahayam. Oo nga. Kaya Kaya, maraming maraming idinagdag dito sa Torah ang mga binago. ang mga nagsalin nito noon na hindi nararapat. Mga Greek. Oo. Kasi ito ay isinali ng mga Greek. So Oo. ang Torah
ay isinulat ng isang Hebreo para sa mga Hebreo at hindi para sa mga Griego, Oo. 'di ba? Kaya nga, Ngayon, dinidegrease. Di ba oo, sabi ni degreasing the yes, Torah? Tinanggal mo yung Greece. oo. Greek. So ngayon dahil na Degreasing. nakuha ito ng mga ng mga Griego, Romano, sila ngayon ang nag-ano, ang nag-translate ng sinulat ng ni Moses, i-translate nila sa kanilang wika at Para guluhin ang oo, mga para guluhin tagapagmana. ang mga Ang tagapagmana na chosen Hebreo, people. ang Oo, mga chosen chosen people. people. Alam nila Yes. sila ang ano sa kanila ang ang kaharian, Hmm. ang heavenly kingdom. Oo. Kaya Sige po si ipinasok Taisi. naman nila ang mga bahagi ng kanilang doktrina at pagsamba. At sino Oh, ba ang Babylon. sinasamba nila? 'Di ba? Ang Ay, yung yung mga pag-aalay ng dugo yung mga ng idolo nila oo. na inaalayan ng dugo. Kaya nila ay ipinasok ang mga paghahandog ng pag-aalay ng dugo Pag-inom ng dugo, o pag-inom pag ng ano. dugo. So, diyan Kaya din lang ang pumapasok gawin nila, ang mga tao ang kanilang inaalay, hindi yes, lupa, hindi oo. hayop. Mm. Yun ang covenant kasi nila sis. Di ba sabi ng mensahe, meron sila talagang covenant din Oo. kay Satan. Biruin mo gaano katagal tayo na nalinlang tungkol diyan sa pag-inom ng dugo. So, syempre, pag gano'n, hindi mo na babasahin ng Torah. No, masyado namang Oh, na dati tapos nga 'di ba? pa. Dati Oo, binabasa pa namin yung binabasa natin bago mag-communion, binabasa natin yung mga kasulatan na without shedding of blood there is no forgiveness na, oo. 'di ba? Kaya Kaya naman pala, tayo ay kailangan nilang umiinom ng pumatay. ng juice, simbolo ng dugo ng Oo. Mesaya. Pero hindi siya sa mga, kailangan nilang pumatay talaga. Ng Oo. tao, hindi ng hayop. Tao ang kanilang kailangan. Mm. Yun ang require sa kanila ng kanilang idolo. Oo. Tao So, din. yun ang pinakamalaking pagbabago na ginawa ng mensahero. Ang alisin ang mga leavening, ang mga libadura, Mm-mm. mga doktrina na ipinasok sa Biblia. Mm-mm. So, dito sa Torah, sa version na ito ng Torah na ating binabasa, ay malinaw na itinuwid ng mensahero ang lahat ng mga nararapat para sa mga kautusan, yung katanggap-tanggap sa ating alahayam na mga kautusan o instructions na ipinapagawa sa mga saserdote. Mm-mm. So, So, yun. ngayon, pwede yung mga elder, no? Pero, Oo. ano natin Since yan? wala na tayong mga saserdote ngayon, ang mga elders naman ang gumaganap Ako may dapat. halara. Siguro Oo. pag medyo malaki-laking ano na yan, no? Oo. Ano na, Dahil mayroon naman talaga congregation. na noon, mga talaga, mga elders talaga ang gumaganap nito ay mga head of the family. Mm. Pero ngayon, sa ngayon, dahil hindi naman tayo magkakasama na Mm. kalat-kalat tayo ngayon sa ibang bansa, yung diwa, sa Yes. diwa tayo nagkakaisa. Oo. Sa diwa Yung tayo mga nagkakaisa. sumusunod sa mga Oo. sa Torah at Pero saka kung sa mga itinama kumbaga, ni Mesero. Oh, nasa kalooban ng alahayam yan kung paano niya tayo muling titipunin titipunin. at isasagawa ang lahat ng mga iniutos niya dito sa Torah Sa tamang panahon, sa no? tamang panahon. Oo. Hindi pa siguro sa panahon ngayon Oo. dahil magkakaroon pa ng mga ang tawag doon, kapighatian. Oo. Baka pag nasa isang lugar tayo, madali tayo malilipol, no? Oo. Okay, pwede na tayo proceed sa kabanata Okay, sige, 29 Kabanata para 29. marami tayong makover. Sana Okay. nasagot yung katanungan tungkol sa Oo. Sana naging malinaw sa lahat ng ating mga taga-subaybay, tagapakinig na pagbubuhos ng dugo. ang pagbubuhos ng dugo ay hindi iniuutos ng alahayam. Kaya malinaw dito na Ah, pinapaalis niya ang hayop, mga oo, leavening. oo. Hayop lang po ang Oo, mga binubuhos hayop, ang dugo. At dugo ng hinihingi pa hayop. ang buhay. Oh. Okay. Kabanata 29.
ang kapistahan ng mga shofar. Sa unang araw ng ikapitong buwan, magdaos ng isang banal na pagtitipon at huwag gumawa ng karaniwang gawain. Ito ay isang araw para kayo ay magpatunog ng shofar. So ito yung unang araw ng ikapitong buwan. So ito yung isa kailangan eksakto ang ang reckoning kasi Oo. dito natin ibabase ang Day of Atonement, yung Oo. ikasampung araw. So ito, yun sa verse 2. Bilang isang mabangong samyo kay Yahawa, maghandog ng isang handog na susunugin na isang batang toro, isang lalaking tupa at 7 tupang lalaking 1 taong gulang. Lahat ay walang kapintasan. Sa toro, maghandog ng isang handog na harina na 3/10 ng isang efa ng pinakamainam na harina na hinaluan ng langis ng olibo. Sa tupa, 2/10 at sa bawat isa sa 7 tupa, 1/10. Maghandog ng isang lalaking kambing bilang handog para sa kasalanan upang magbayad sala para sa inyo. So, may isang sin offering din, no? Ang mga ito ay bilang karagdagan sa buwanan at araw-araw na handog na susunugin kasama ang kanilang mga handog na harina at handog na inumin ayon sa itinakda. Ang mga ito ay mga handog na pagkain na inihahandog kay Yahawa na isang mabangong samyo. Siguro yung bird offering, kasi may iba pa yung para sa Feast of Shofar, sa New Moon, at saka yung everyday na no? Mm. Na yung morning and evening offering. Tapos, yung sin offering siguro isa na lang to. O iba pa yung pang New Moon, saka paunang buwan at saka pang fiesta? Di ba ang re-require dito, bawat kapistahan ay maghahandog ng mayroong bilang, may sapat na bilang? Oo. Tapos meron pang kaya nga, kasi New Moon, then iba pa yung para sa kapistahan ng shofar. Tapos may fellowship pa dito, hindi na inano dito yung fellowship no? Oo. Kasi siyempre magkakain naman kayo, so parang automatic na yan. Basta fellowship, nasa kahit ilan, kung ano yung tingin nyo, Oo. sasapat sa inyo, bilang ninyo, no? Hmm. Basta lahat ng laman loob at taba sa laman loob Ay ay para, kay oo, para kay kay Yahweh yun. Yahawa. Oo. Kasi ang araw ng pagbabayad sala, ito yung ika-10 araw, pero mag-umpisa ito na ika-siyam ng takip silim. Na Oo. ika-siyam ng araw at na takip silim. So hanggang ika-10 araw. Okay. Sa ika-10 araw ng ikapitong buwan na ito, magdaos ng isang banal na pagtitipon. Dapat ninyong pagdusahin ang inyong sarili at huwag gumawa ng anumang gawain. Afflict yourself, hindi ba pagdusahin talaga na magpe-penitensya ka na di ba Oo. ganun ginagawa, pinahihirapan talaga ang sarili. Ibig sabihin, hindi ka komportable, hindi mo yung mga layaw mo, hindi mo bibigay sa katawan mo yung layaw mo. Oo. Kaya nga mag-fasting, di ba? Oo. At Mag-a-abstain ka sa lahat ng mga pangsarili gawain. mong pleasures. Oo, kaya nga 'di ba pinauupo lang tayo sa sako? Hindi ka Oo. sa malambot na upuan. Hindi sa tayo Oo. sa ating mga Magdamit ka ng saklot. sako na Oo, hindi sa komportable sa lapag katawan tayo mo. upo. Oh, Matutulog ka sa lapag, sa sako. huwag gumawa ng anumang gawain. Pero ang sako Mm. napakataas ng niyan, frequency. Yes. Parang nire-recharge ang katawan mo. So kahit nagfa-fasting ka, cleansing ang fasting, tapos nakaano ka pa sa saklot ka, sa tataas Oo. talaga yung energy ng katawan mo. Kaya pala hindi tayo masyad ganun nagugutom. Yada. Actually, no? Oo. Dahil Pero depende sa sako, hindi plastic na sako. Ay, oo. oo, Huwag naman yung oo, plastic na yung sako. Oh, 'di ba? ang Yung require ng yung sako mensahero, na abaka. baka, Oh. mataas yan. Oo. Baka, So, naka-renew yan. hindi lang basta sako. Oo, Yes. buti salamat sa Oo. papaalala sa Yes. Salamat, kapatid. Oo. So, sako na abaka, Oo. Oo. gawa sa abaka. Gawa Hindi sa yung abaka. pinaglagyan ng bigas yung pinaglagyan ng Oo. patatas yan. Hindi, yung Smell mga mo lang. pinaglagyan ng Yung pinaglalagyan niya kopra. ng kopra. Kopra Kopra. yan. Oo. Oo, okay. So, Okay.
Kaya nakakatuwang tingnan, no? Okay, verse 8. Maghandog ng isang mabangong samyo kay Yahawa, isang handog na susunugin na isang batang toro, isang lalaking tupa at 7 tupang lalaking 1 taong gulang. Lahat ay walang kapintasan. Okay. Sa toro, maghandog ng isang handog na harina. Okay, wait ah. So ito ay gagawin sa ano mismo, habang ano sa takip silim na ika-9 na araw o sa O, ikapitong ika-10 araw na? hindi, sa ikapitong araw. Ay, Hindi, sa I mean, ano? Sa ika-10 unang araw ito. pagbabayad sa doon sa ninth day. Yung iba kasi ginagawa sa ika-10. Oo, may dalawa kasi ang offering, 'di ba? Sa first day O and the last beginning. day. Okay. Yung sa Dahil pag-umpisa sa at saka first sa day kasi, pagtatapos. 'di ba mayroon tayong holy Sin offering. convocation. So may Oo. sin offering doon. Doon sa last day naman, mayroon tayo doon na fellowship offering at Oo, saka kasi burnt offering. breakfast. Oo, okay. Burnt offering at saka So, fellowship offering. tupang lalaki din to. Kaya pala 7 Oo. cluster ginawa natin. No? 7 tupang lalaki, 1 taong gulang, lahat ay walang kapintasan. Oo. Sa toro, maghandog ng isang handog na harina na 3/10 ng isang efa ng pinakamainam na harina na hinaluan ng langis. Sa tupa, 2/10. At sa bawat isa sa 7 tupa, 1/10. Maghandog ng isang lalaking kambing bilang karagdagan para sa pagbabayad sala. At regular na handog na susunugin kasama ang handog na harina nito at ang kanilang mga handog na inumin. So yung toro is bird offering yun, no? Oo. Pero ang sin offering dito ay yung kambing, lalaking Yung kambing. kambing. Oo. At saka regular na handog. Hmm. Okay? Yung 7 ay puro bird offering yun, no? Hmm. Ang kapistahan ng mga tolda. So, hindi dito naka-indicate kung sa ika-9th day, ano. So, talagang Oo. binaano nila. Kaya ang Torah ipaulit-ulit kasi hindi lahat nakasulat sa ibang Oo. aklat yung iba. Sa First Leviticus, 'di ba? At sa nadaanan natin 'yon, nasa ika-siyam na araw. Ang kapistahan ay ito ang pagbabayad sala. Sa ika-siyam na araw ng takip silim. Saan yung aklat, sis? First Leviticus ata, nadaanan na Sa First natin. Leviticus. Oo. Oo. So, kaya ang sabi naman, kaya pala pa ulit-ulit, sabi naman sa Hero, ang mga kasulatan. Kasi pag nakorap yung isa, meron kang reference or Oo. Meron pang naiwang pagkukumparahan ng reference. aklat. Oo. Oo. So, tulad dito, hindi kumpleto ang mga Oo. instruction. Pero as much as possible, hindi natin binago yung Hmm. nasa English version. Oo. Ito, pinag-anuhan natin. Okay. Verse 17. Sa ikalawang araw, maghandog ng 12 batang toro. Tapos na ba ako dito? Hindi, Sa ano to? ano pa Saan lang, to? sa unang Tabernacle na tayo. Oo. verse 12, Oo. Ang kapistahan ng mga tolda. So, ito yung Feast of Tabernacle. So, tabernacle. sa ikalabing-limang araw. Sa ikalabing-limang araw ng ikapitong buwan, magdaos ng isang banal na pagtitipon at huwag gumawa ng karaniwang gawain. Magdiwang ng isang kapistahan para kay Yahawa sa loob ng 7 araw. Okay. Maghandog ng isang mabangong samyo kay Yahawa. Isang handog na pagkain na binubuo ng isang handog na susunugin na 13 batang toro, 2 lalaking tupa, at 14 na tupang lalaking 1 taong gulang. Lahat ay walang kapintasan. Sa bawat isa sa 13 toro, maghandog ng isang handog na harina na 3/10 ng isang efa ng pinakamainam na harina na hinaluan ng langis sa bawat isa sa 2 tupa, 2/10, at sa bawat isa sa 14 na tupa, 1/10. Maghandog ng isang lalaking kambing bilang handog para sa kasalanan, bilang karagdagan sa regular na handog na susunugin, kasama ang handog na harina nito at handog na inumin. So, 14 kasi
ah, sa umaga at saka sa gabi. Ano ba to? Ano to? Fellowship offering? Oo, sa ano na to eh. Oo. Yun ang kakainin nila, Oo. Kasi di pagsasaluhan ba nila. yung sa first day, ang Oo. Holy Convocation ay para sa in-gathering. Oo, in gathering. Kaya fellowship offering yan. Saka nag-wave offering sila Oo, kung ano yung wave may offering, fellowship kakainin nila offering. sa buong no? At saka yung mga para sa mga saserdote, yung Oo. wave offering. At ito ay masayang kapistahan. Oo. Yung natatandaan ko yung pagkuha natin ng mga dahon-dahon, nag-ano tayo ng mga Oo, ano, mga kubol. mga kubol, Gawa ng mga kubol. pagandahan, Oo, may pagandahan sa dekorasyon mga pa, kubol. Oo. di ba? Saka naalala ko yung mga kapatid tayo na na magagaling talagang manguha ng mga ng Magagaling mga sumayaw ka mo. oo, at saka manguha ng talagang sanay sa Oo. kabundukan. Ang galing gumawa ng mga mga kubol. Magaling. Hmm. Sina ate, sina ano. Anyway, talaga masaya talaga 'yon kasi araw-araw may mga Mga ibinabalik activities. natin yung mga yung mga larong katutubo, 'di Oo, ba? mga katutubong laro, mga ano, mga Patintero, mga pangkulturang sayaw. oo, oo, 'yan. Awitin at saka yung ating survival training, Mm. pagluluto ng pagsasaing sa kawayan. Oo. Okay. Napakarami. Okay, verse 17. Sa ikalawang araw, maghandog ng 12 batang toro, 12, dalawang lalaking tupa at 14 na tupang lalaking 1 taong gulang. Lahat ay walang kapintasan. So, bawat tribo, kaya 12, Oo. kasi isang toro bawat tribo. So, Oo. syempre, ang dami nila, pagsasaluhan nila yon. Sa Mm. mga toro, mga barakong tupa at mga batang tupa. Maghandog ng kanilang mga handog na harina at handog na inumin ayon sa itinakdang bilang. Maghandog ng isang lalaking kambing bilang handog para sa kasalanan, bilang karagdagan sa regular na handog na susunugin, kasama ang handog na harina nito at ang kanilang mga handog na inumin. So, hindi, tinanggal siguro dito yung handog pagsasaluhan. So, syempre napakabigat naman ito kung susunugin mo lang lahat ito. Oo. So, minsan ang discernment na ng mga sacerdote, mga priest o Oo. mga elder, mga sacerdote, siguro ito ikakainin, hindi ito susunugin lahat kasi Oo. magugutom ang mga Israelita kung wala silang makakaing fellowship, Oo. Sa ikatlong araw, maghandog ng 11 toro, 2 lalaking tupa at 14 na tupang lalaking 1 taong gulang. Lahat ay walang kapintasan. Sa mga toro, mga barakong tupa at mga batang tupa, maghandog ng kanilang mga handog na harina at handog na inumin ayon sa itinakdang bilang. Maghandog ng isang lalaking kambing bilang handog para sa kasalanan, bilang karagdagan sa regular na handog na susunugin, kasama ang handog na harina nito at handog na inumin. So, sapat-sapat talaga ito sa isang tribu, yung isang toro, isang tupa, at saka mga batang tupa, no? Mm. Siguro ang mga nito, mga lutong adobo, or basta marami silang nilalagay ng herbs. Verse 23. Sa ikaapat 'Di na ba araw, sis, maghandog ang ng, ang oo, adobo ay hindi yan tradisyon ng suka, ating suka at toyo. Wala ba tayong toyo pa noon? kasi Baka yung puting adobo puti. nabanggit ng Wala soy sauce. mensahero na ang Ang afritada nagturo sis, sa atin. afritada, Ah, fritada, ang hindi afritada, at saka yung champurado, yung may yung mga pula-pula. champagne, Oo, dinuguan. ayan. Afritada nga ata. Fritada kasi yun Oo, fritada. fritada. Saka pero ang adobo kasi suka, more on suka. Siguro nung dumating ang mga Chino, introduce sa atin ng soy sauce. Doon tayo nilagyan natin, ay mas masarap. Oo.
Oo, siguro may toyo. Saka mga kung ano-anong herbs. Sa atin, ano na lang, ipaminta na lang at saka laurel, Oo. di ba? Mm. Okay, sa verse 23, sa ikaapat na araw, maghandog ng 10 toro, 2 lalaking tupa at 14 na tupang lalaking 1 taong gulang. Lahat ay walang kapintasan. Sa mga toro, mga barakong tupa at mga batang tupa, maghandog ng kanilang mga handog na harina at handog na inumin ayon sa itinakdang bilang. Maghandog na 1 lalaking kambing bilang handog para sa kasalanan bilang karagdagan sa regular na handog na susunugin, kasama ang handog na harina nito at handog na inumin. So magrarap na naman ako nito ha. Sa ikalimang araw, maghandog ng 9 na toro, 2 lalaking tupa at 14 na tupang lalaking 1 taong gulang. Lahat ay walang kapintasan. Sa mga toro, mga barakong tupa at mga batang tupa, maghandog ng kanilang mga handog na harina at handog na inumin ayon sa itinakdang bilang. Maghandog ng 1 lalaking kambing bilang handog para sa kasalanan, bilang karagdagan sa regular na handog na susunugin, kasama ang handog na harina nito at handog na inumin. Sa ika-6 na araw, maghandog ng 8 toro, 2 lalaking tupa, at 14 na tupang lalaking 1 taong gulang. Lahat ay walang kapintasan. Sa mga toro, mga barakong tupa at mga batang tupa, maghandog ng kanilang mga handog na harina at handog na inumin ayon sa itinakdang bilang. Maghandog ng 1 lalaking kambing bilang handog para sa kasalanan, bilang karagdagan sa regular na handog na susunugin, kasama ang handog na harina nito at handog na inumin. Okay. Sa ikapitong araw, maghandog ng 7 toro, paunti na paunti, no? Sa ikapitong araw, maghandog ng 7 toro, 2 lalaking tupa at 14 na tupang lalaking 1 taong gulang. Lahat ay walang kapintasan. Sa mga toro, mga barakong tupa at mga batang tupa, maghandog ng kanilang mga handog na harina at handog na inumin ayon sa itinakdang bilang. Maghandog ng 1 lalaking kambing bilang handog para sa kasalanan, bilang karagdagan sa regular na handog na susunugin, kasama ang handog na harina nito at handog na inumin. Bakit kaya pakonti ng pakonti, no? Patapos na yung Oo. isang linggong Siguro pagdiriwang. may mga leftover yung ano, no? Oo. Sa ika-8 araw, magdaos ng so ito yung, Ah, alam ko, ika-8 araw, ito yung closing ano, closing closing, convocation. bali half day na lang ito kasi pauwi na sila. Oo. Tapos yung iba, ano dito, nag-aayos yung mga kubol nila. Nag-aayos na, no? Yung iba siguro, iniwan na lang doon. No? Sa ika-8 araw, magdaos ng isang pangwakas na espesyal na pagtitipon at huwag gumawa ng karaniwang gawain. So, Sabat uli ito. Maghandog ng isang mabangong samyo o kaya hawa, isang handog na pagkain na binubuo ng isang handog na susunugin na 1 toro, 1 lalaking tupa at 7 tupang lalaking 1 taong gulang. Lahat ay walang kapitasan. So lahat ito ay burnt offering. Sa toro, mga barakong tupa at mga batang tupa, maghandog ng kanilang mga handog na harina at handog na inumin ayon sa itinakdang bilang. So like yung mga binasa natin ng for lahat yung burnt offering, iba pa yung fellowship offering na kakainin nila. Okay? Verse 30, ang dami nun verse 38. Maghandog ng 1 lalaking kambing bilang handog para sa kasalanan, bilang karagdagan sa regular na handog na susunugin, kasama ang handog na harina nito at handog na inumin. Bilang karagdagan sa inyong mga panata at kusang loob na handog, ihandog ang mga ito kay Yahawa sa inyong itinakdang mga kapistahan. Ang inyong mga handog na susunugin, handog na butil o harina, handog na inumin at handog ng pagsasaluhan. Sinabi ni Moses sa mga Israelita ang lahat ng iniutos ni Yahawa sa kanya. So ito yung ginagaya ng mga iba ng nung pinanggalingan natin na pag piyesta talagang buhos ang ipangungutang pa nila para makapaghanda Oo. lang. Tapos, Kapistahan. nung tanda ko noon ng namimiesta kami sa Bulacan, lahat ng bahay ay dapat mong kainan. Kasi pag hindi ka kumain doon, parang magtatampo sa'yo. So, hanggang leg na naman yung pagkain. Kain pala, subo pa rin. Hmm. Ay, Tanong, naalala ko yung sa Banda Bulacan. Oh. tanong. Oo, may katanungan, no? Oo. Paano naman kung, ito pala, dati yan, sa mga Israelita yan kasi marami sila. Paano naman yung komunidad, halimbawa, sa time natin ngayon, kung kunti pa lang sila,
At may mga bilang pala na dapat ihandog. Paano yun? Hindi yan masusunod. Oo, kasi kaya maliliit na ano, no? Sa mensahero naman sinabi niya kung ano lang nakayanan, di ba? Hindi niya sinunod yung ganyang Oo. number eh. Sabi ng Ginawa niya per cluster nga, sabi di ng ba? mensahero, kumbaga, tayo ay nagsisimula pa lamang. Hindi pa tayo talaga ah, na organize. So, naiintindihan at naunawaan daw ito ng alahayam dahil hindi niya hihingiin kung ano ang wala sa atin. Okay. So, maraming dapat Oo. ihanda. Kailangan mayroong mga tupa. Kailangan may mga Oo. kambing at baka. Kaya dapat maging pastor tayo, pastol, rather, pastor. Oo. Magpapastol tayo, meron tayong ano. Pero, hindi pa nilolob ni Aba kasi nga, may mga siguro meron siyang mga kaparaanan o mga ano na hindi natin saklaw, hindi nang saklaw na ating Siguro, total na siguro, pag-iisip. siguro yung mga may mga kalupaan dyan, pwede na silang mag-umpisa. Lalong-lalo na kung meron na silang mga mga pwedeng italaga Oo. bilang kanilang mga libita. Sabi nga Ano? niya, pwede na magtanim ng mga hisop, yung mga Mm-mm. mga puno na yung kahoy ay pwedeng pang burnt offering. Kasi may 12 kahoy, puno na nire-require para sa pang burnt Oo. offering. Hindi lahat ng kahoy na makita niyo o patpat yan sa sa kalye. Merong Diba? ang nire-require ang alahayam. Mm. So, paano Example, paano ibababa. kaya tayo makasunod? Siguro sis, sa millennial, kung si King Yahweh siya na ang namumuno sa atin, lahat ng ito ay may isa sa katuparan kasi titipunin niya muli ang lahat ng mga tribo, mga descendants ng tribo, 'di ba? Mangyayari Oo. siguro ito pagka nandoon na talaga tayo sa nagre-reign na yung ating King of At saka King. maano yung templo na Oo, So, yung templo. ibig sabihin, after tribulation ito, Oo, doon sa pa New lang talaga Jerusalem na. New Jerusalem na ito siguro mangyayari. Although hindi natin alam kung ano ba talaga ang kaparaanan ng alahayam nasa sa kanyang timeline na ito mangyayari. Dahil napaka-imposible sa panahon natin na kumbaga kakaunti lang tayo, hindi pa natin alam kung nasaan na ang mga kapatid natin. So siguro ito yung pagpasimula ng ating pagkilala sa ating lahi. 'Di ba? Kasi gustuhin mong sumunod. Pero parang hindi pa, no? Hmm. Iwanan na muna natin sa alahayam ang kanyang Okay. plano, sa kanyang kalooban. Dahil oo, hindi ang niya ginawa isang bagay lang ang inassure sa atin ng mensahero na Mm. hindi ni hinihingi ng alahayam kung ano ang wala sa iyo. Okay. Hmm. parang Okay, ginawa okay. ng mensahero, pinipare tayo, parang Oo, prepare niya inihahanda ulit. tayo para sa Inahanda tayo. paghahari ni King Parang Yahweh foreshadowing. oo, Foreshadowing. Tinuruan tayo paano yes, oo. maghandog, pinakita sa atin, instruct tayo. Pero sa nangyari, parang isasalin natin yun sa mga susunod na henerasyon. Parang Mm. ni-revive niya. Revival actually ang ginawa ng... Oo, Kasi revival pa isipin lang. mo, nababasa lang Siyempre, natin kapag yun ng mga nagsisimula ka, hindi mo talaga mape-perfect yan eh. Oo. Hindi pa mangyayari ang perfection na masusunod natin ang lahat ng ito. Ang mahalaga, tayo ay nasa paghahanda. Nasa stage ng paghahanda. Oo. Kasi yung mga animal offering na yan, akala natin, kwento na lang yun, nababasa na lang natin. Oo. Pero nung dumating kami sa pinakita niya na possible na maganap uli ito sa panahon natin na ikaw mismo, tinuruan yung mga Levita kung paano magkatay, gano'n, na Mm. naging realidad yung binabasa mo doon. Ibig yung pinapakita niya na
hindi obsolete ang Old Testament. Na Oo. ito ay ano pa rin, ang Forever. kautusan ng alahayam ay hindi nababago, hindi Forever. siya nagbago. Oo. Nandito pa rin. Kumbaga, nire-revive niya. Ngayon nga lang, dahil hindi tulad na nangyari, dahil nagkawatak-watak tayo, tulad na sinabi niya, dahil tayo ay, dahil siya ay mawawala sa flesh. Pero nandiyan pa rin yung diwa na nakita natin, ginagawa pa rin natin yung ating abot na makakaya. So hindi natin hindi natin pakaya na hindi pa natin maaabot yung may halaran tayo, may house of prayer tayo, pero nandiyan pa sa diwa natin. Alam natin yung kasi na-experience natin first hand na yun ang ituturo natin sa ating mga susunod na henerasyon. At dapat ganun ang ginagawa. Kumbaga, itong pagtatama sa Torah, hindi naman maitatama yan kung hindi namin experience yung anong idea, ano ba yung mga tupa niya. So, may hirapan na baguhin ang nasusulat o itama ang nasusulat kung mismo na hindi namin nasaksihan kung paano yung ginawa. Oo. Diba? Wala kami nakitang winisik na dugo sa tao. So ang nakita namin ang pag-aano niya ay langis. Oo, gumamit siya ng langis ng nyog. Oo. So kaya na naitama ang nakasulat. Yung kinarap na nila Oo. na sabi mag-isip ng dugo o So naitama lang kasi nakita namin first hand ang ginawa ng mensahero. So ganun yung ginawa namin, itinama niya sa hindi lang sa salita, kundi through action, to actual, yung mga nasusulat sa Torah. Although, Okay. yun nga, kaya ngayon na may tatama natin sa susunod na Oo. generation. So ito ngayon, ginagawa sa ngayon is, ito yung paglilinaw na ganito dapat ang gagawin kapag na-organize na. Hindi pa man na-organize, pero ito na ang ginagawa at the moment. Yes, oo. Nasa stage of preparation pa rin Yes. tayo. Oo. Sa Pag tama. dumating ang tamang panahon, may sasagawa natin ang lahat ng yan. Okay. So, wala na tayong oras mga kapatid. Ay, Okay. may dagdag na katanungan dito. Yung wala na ba tayong oras, sis? Sige, sa susunod na lang to para mas Oo. matalakay ng mas matagal. Okay. Okay. Meron tayong musika. Ayun, maraming salamat sa inyo mga kapatid. So, tayo po ay magtatapos sa isang maiksing awitin. Salamat sa pakikiisa at pakikinig. Be blessed. Shalom. Be blessed. Shalom. Okay, be blessed mga kapatid. At teka, yung ating Wag na music. yung rap ha. Wag na yung rap. Okay. Magmula na makilala ko ang tunay na pangalan mo. Ako'y namuhay sa iyong katwiran. Maraming salamat po, aking alahayam. Aking pupurihin ang banal mong pangalan. O aking alahayam, ako'y ligtas sa iyong kanlungan. Sa aking paglalakad
sa landas ng iyong katuwiran. Dalangin ko ang iyong gabay kailan pa man. Ikaw ang aking ilaw, ikaw ang aking tanglaw, ikaw ang nagbigay liwanag sa aking buhay. O aking habayawa, ang aming alahayam, pupurihin sa sambahin kitang tunay. Tulungan mo po ako sa iyong mga kautusan, at hindi may liligaw kahit ng sino pa man. Sa mundong ginagalawan, ako'y iyong gabayan, pagkat ikaw ang tunay kong alaya. Ikaw ang aking ilaw, ikaw ang aking tanglaw, ikaw ang nagbigay liwanag sa aking buhay. O aking habayawa, ang aming alahayam, pupurihin sa sambahin kitang tunay. Ikaw ang aking ilaw, ikaw ang aking tanglaw, ikaw ang nagbigay liwanag sa aking buhay. O aking habayawa, ang aming alahayam, pupurihin sa sambahin kitang